12:19, kakalapag lang dito kila misis, kaka-out ko lang din sa work. Ayan, papadyans tayo. Yun, pasok tayo. May mga tao ba? Wala. What's up, beautiful? Why you're so busy? Why you're busy, beautiful? You're busy? Not so much. Ah, not too much English, Sarah. Guys, not too much. FT, asawa. Hi, vlog. Hi, vlog, FT. Makdo tayo, asawa. Ano yung meron sila? Staff meal, tender ham. Stop meal, tender ham? Talaga ba? Ano yung meron doon? Ano yun, may drinks na yun. May burger tsaka fries. Uy! Pag kinonvert mo yun sa Pinas, regular order lang yun. Oo, talaga? Ay, open pa kaya? Tanong, open pa kaya sila? Let's go! Gago, ang ganda ng McDo nila dito. Ako lang tao, pare. Wala nang ibang tao, men. Sipin nyo yun. Ito, bumili ako ng staff meal nila. 10 lang. Tapos meron akong extra wings. Binili ni Mrs. 15. Gastos ko. So, ito yon ang 15. Fries. Dito ako ngayon sa Papa John's, ha. Dito ako kumakain ng McDo. Robert Burger. Hey. Solid 5 lang yan. Inuulam ko nga yun eh. Mura. Para ba ako ng mga rice? Panalo. Nakain. Busok ba? Init. Ganito rin ba kayo mga tol? Katulad ko rin ba kayo? Kapag bumibili ako ng burger sa McDo, ayan. Lalagyan ko na ba ng extra ketchup yan? Ayan o. Sarap, boy. Uy. Yo, Tabasco dito sa meat. Masarap sa meat. Lagi, panalo sa Tabasco sauce. Ang sarap. Maanghang na maanghang. Sarap. Medyo napaga kami. 12:51. Tara na, asawa. Ito na mga gamit mo. Tara. Pa supermarket. Time check. 1 o'clock. Tara, mamalengke. Bro? What's that? Ha? Pare, kumusta? You know how to speak Tagalog, ha? PGG? Ayan, ganyan po mamalengke dito. Mag-gloves pa. Ayan, oh. Diba may gloves? Kuha tayo isang tray ng itlog, boy. Takwa asawa. Bakit? 1:35 AM, kakauwi lang namin ni Mrs. Si Mrs. nagpe-prepare ng dinner namin. At editing ako as of the moment. Delay yung day 24 ko ng upload. Anyways, okay lang. What is the ingredients for tonight, my dear? GG lang, GG. GG and GG ang tokwa. tofu. Aba, sipag mo naman asawa. Ikaw nagtutupi? Aba, sige, may tanong ako sa'yo. Nagpiprito ako eh. Prito ka? Makangamoy ko. May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Paano kung bigla na lang ako mawala? Paano kung ibalik ko sa'yo yung tanong mo? Ha? Paano kung ibalik ko sa'yo yung tanong mo? Kaya nga, paano may babalik yung tanong? Paano nga pag bigla ako Paano nawala? kung ako yung biglang mawala? Hindi ko kakayanin. Ano? Oh. Hindi ko kakayanin. Agad Hindi ako. ko kaya. Hindi ko kaya ako ay iwan mo. Si OA yarn. Di ko kaya. Dali tayo. Di ko kaya. Di ko kaya ako ay iwan. Ano yung kasunod na? Di ko kaya. Di ko kaya. Di ko na alam. Uy, Gigi. Uy, tokwa. Sarap. Kain tayo, guys. Saan sumama? Kaya mo sumama sa mga friend. Sarap. Okay. Third day ng ating anti-rabies injection, 3:44 AM. Punta tayong Tawam Hospital. Tawam bound. Anong oras na cellphone mo sa ka? Time check tayo. Time check, 4:09. Umaga.
hospital na naman tayo. Anti-rabies vaccine. Nakakatakot po. Tawa, time check tayo. Anong oras na? Hindi makita. 5:07 na. Time check kasama anong oras na? 5:58. Pa-exit pa lang kami ng Tawang Hospital, pare. Grabe. 4:06 tayo nakarating, di ba? Kasawa, kanina. Grabe, lala, no? Matagal lang. Buti nagpa-injection na ako, no? Paano pala kung mamaya pa ako magpapa-injection? Di ba? Sabi ko na nga ba, tama lang ako ng oras, eh. Hindi, mas puyat. At least ngayon, dire-diretso tulog natin. Rawa, tingnan mo yung pa ako. Feeling ko, ang ganda-ganda ng pa ako. Feel na feel kong binablog. Tingnan mo, feel na feel kong binablog yung pa ako, eh. Sa akin din naman, eh. Pak, beach wax. Beach wax naman. Beach wax, oh. Di ba? Asawa. Yung nurse na nag-injection sa akin ng gaanong kamay. Mukha din siya magaan, eh. Bakit? Tingnan mo, parang makakalas na. Sama na ugali mo. Pero mabait mo. Mabait, palito eh, no? Oo. Pero magkang kamay niya. Naka-ano pa eh, skinny jeans. Talaga itong asawa ko rin eh. Lakas din talaga makalas ka eh. Ay, basang-basa yung kotse natin sa lamig, asawa. Tignan mo nyo guys, oh. Lahat ng mga kotse dito nagmamoist. Ayan, oh. Ayan, oh. Tignan mo, asawa. Bukas yan, ang dumi nito. Tignan yung ano, yung alkabok. Alam mo, oh. Bad trip, oh. Eh, solid ng moist, oh. Lamig, oh. Pakita mo sa akin gano'n kalamig. Sige. Lamig! Grabe, mausok! Grabe, sobrang lamig, no? Sobrang lamig! Sobrang lamig! Gago! Sobrang lamig na dito sa UAE! Gago! 6:05, papainit tayo makina. 150 kilometers running. Moist, oh. Grabe. 6:39, home sweetie home. Good morning, Alain. Sa amin, good night na. Gising tayo ng 2:30. 3:19, kaagising ko lang. Hindi ko na natin si Mrs. Pinag-taxi ko na lang. Kaso na tayo work, bro. 4:03 mga tol. Pasok pa lang tayong work. 165 kilometers na for today. Buhay OFW. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Time check, 4:14. Sana hindi bakbakan. Check it out. Uy, light lang. Pasok tayo. Ayan, si Sir Carl Nunag, isang OFW din, no? Carl Nunag. Ayan, nakasama natin dito, kababayan natin from Pampanga, mga tol. So, ayun, anong linya mo dito, tol? Sa logistics company. Logistics company. Yes. Ayun, shoutout mo na yung mga Nunag family. Marami niyan sa Angeles City. Tsaka sa San Fernando. Ayan, shoutout mo sila. Okay. Billy Jack, number 1. Ganun mo lang siya sa shout. Ayun po, nandito po si Carl, no? Sa mga kamag-anak niya. Healthy po siya. Sige pare, asikasuhin ko na yung kailangan natin asikasuhin. Wala akong gustong batiin. Yung family ko sa US, tsaka sa San Fernando. Angeles. Shoutout po sa inyo. One love. Time check tayo mga tol. 10:29. Ayan, nakatambay lang tayo sa parking lot. Nakaupo ako sa isang gutter. Ayan. Papahinga ako. Well, anyway, gusto ko lang magbahagi sa issue na that is going on, na which is para sa akin, personal experience ko dahil sa nababasa ko siya sa feeds ko lagi, na parang I feel like I need to speak up about this matter. Kasi nagiging toxic na siya sa paningin ko. Itong issue na to ay umiikot kay internet personality na si Fukerat ba yun? Yung sabihin na natin, sorry for the word, na bading, no? Na offload from Philippines to Dubai, tas back to the Philippines again.
So there are statements that is going on right now in internet. What is the real reason why he got offloaded? Ito kasi yan, guys. Unang-una sa lahat yung kwento pala, pumasok siya sa isang CR ng pambabae sa airport ng Dubai. Now, which is in the culture of Arab people, you are not allowed by any means. If your gender is male, you cannot enter a female washroom, comfort room, or whatsoever anong tawag mo sa CR na yan, no? Sa palikuran ng mga babae. Kung sa Pilipinas, at ginagawa nyo yan ng walang kahiya-hiya at feeling nyo entitled kayo at may karapatan kayo dyan sa pambabaeng palikuran. Well, sa bansang ito, hindi pwede. Kasi, nagbibigay ng respeto ang mga Arabo sa kanilang kababaihan. Binibigyan nila ng importansya ng kaligtasan ang kanilang mamamayang babae. Maging klaro lang po tayo. Pasensya na kayo sa pananalita ko, pero parang may emosyon ng galit. Meron talaga. Gawa ng nakaka-insulto nga naman na bilang ako'y isang mamamayang Pilipino na may kalahi ako, na hindi marunong rumispeto sa salitang male and female na lang, na nakakahiya. Tapos, ito ang rason niya. Hindi daw nang dahil sa cross-dressing niya, sa kanyang pananamit, at itsura ang dahilan ba't siya na-offload. Dahil daw, mukha daw siyang babae. Uy, hello? Ikaw mukhang babae. Hindi. Lahat ng immigration officer, to tell you honestly, Fokerat, para ma-aware ka dyan sa mundong ginagalawan mo ng imahinasyon mo, magising ka sa kaob-oban mo, para sabihin ko sa'yo, every immigration officer will do the same thing to offload you in any country, in any part of the world. Why? Kasi you are a Filipino passport holder stating that you are a male and you are trying to penetrate a country without representing yourself properly. It might cause identity theft or identity fraud, or more likely, ang pinaka-question, why are you trying to alter your physical appearance to enter a foreign country that you are looking so different from your original documents or your legal documents? Wala kang karapatan o kahit sino man unless, mga tol, kung meron itong waiver from our Philippine Embassy, something waiver of showcasing on the document that the person itself can represent himself on such manner of altering his looks and signed legally ng embassy. Wala. Kaya talagang hindi ka lulusot, no? Kasi nag-iingat ang mga immigration officers, no, ng kahit anong parte ng mundo na maiwasan na mapasok sila ng mga kriminal, no? Sabihin mo na naman na hindi ka kriminal. Oo, pero part yun ng kanilang training ng every professional immigration officer to check properly the looks and the identity of every person. Kung hindi nagmamatch up yan sa legal documents mo, they have the right to send you home right away from the country of your origin, to prevent such confusion, sabihin na natin, or something might go wrong more. Kung naiintindihan mo yung mga ganong salita, Fokerat, gisingin mo yung sarili mo sa katotohanan. At meron pa, nakuha na CCTV footage na pumasok ka sa palikuran ng mga babae. Anong sense of right mind na ikaw alam mo sa sarili mo na lalaki ka and you are not allowed to enter a female washroom? First of all, alam mo yan, bakit gagawin mo lumabag ka ng batas sa hindi mo pa bansa? Kung ginagawa mo yan sa ating bansang Pilipinas at inaabuso mo ang iyong panloloko sa mga tao at sa iyong sarili, na nakakapasok ka sa bansa natin sa mga pampublikong palikuran ng babae, well, wala pang kumukonya sa'yo at kumukutos.
Alam mo, nagtanong-tanong ako sa mga babae dito kasi talagang sagrado ang mga babae dito, pare. Ha? Tatawag silang pulis. Yun ang iniiwasan sa'yo. Pinoprotektahan ka na nga ng immigration officer sa maaari mo pang harapin sa bansang to. Baka mamaya mapugutan kang ulo sa hindi mo alam na ganong mga sitwasyon. Ano? Kaya nakakaya. Ito, isa pa. Fukirat. Magising-gising ka sa katotohanan, ha? Ito, palm face sa'yo to. Ano? Sabi mo sa iyong statement, wala kang tinatapakang tao para i-bash ka ng ganyan. Well, let me tell you honestly, niyuyurakan mo ang imahe ng buong Pilipinas at buong Pilipinong lalaki na nirepresent mo, pumasok ka sa pampublikong palikuran ng mga babae na ikaw ay isang lalaking Pilipino. Sasabi mo, hindi ka nang yuyurak o wala kang tinatapakan tao. Ako, isa ako sa mga taong niyurakan mo. Unang-una sa lahat, OFW ako sa bansang ito. No? Ano na lang yung imaheng ipinakita mo doon sa Dubai Airport, kahiya-hiya, kasuklam-suklam, at kasukasuka. Pasintabi na sa mga kamag-anakan nito, sa mga taong nakakilala nito, nagsasabi lang ho ako ng katotohanan. Huwag niyo po kasing pagbigyan ito na akala niya tama lang yung ginagawa niya. Turuan niyo rin naman ng tama. At sa mga magulang na nakikitaan niyo na ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng ganitong pag-uugali, no? Ng pagkabading, ang pagkabading pag-uugali yan. Itama ninyo, pangit na pag-uugali yan ng isang tao ng pagkalito na hindi dapat pinapamarisan at hindi tinutularan at hindi yan sinusuportahan. Okay, nasabi ko na lahat ng mga gustong sabihin kay Fukirat. Dumako naman po tayo kay Vice Ganda na ipinagtatanggol naman ho ito na si Aura Briguela na nagbigay ng statement na hindi daw ho siya natutuwa sa mga taong nambabash kay Aura. Ano naman pakialam ho namin sa iyo, Vice Ganda? Unang-una sa lahat, hindi rin naman nakakatuwa ang imaheng iyong pinapakita. Sabihin na natin na matinukan tao para sa iyo. Pero sa paningin ng mga taong alam ang katotohanan, ang ginagawa mo ay kasuklam-suklam na kasalanan. Panluloko ng tao. Eto, hindi naman na bulag ang mga tao. Marami ng mga tao nagigising na mali yan yung ginagawa. Kayong mga ABCD people. Ito, nasampulan na nga si Fukirat. Hindi pa ba panggising sa inyo yan? Tapos, itong si Aura, na sinusuportahan ninyo, na nagpipiling-piling babae. Hindi nga babae, hindi nga kayo makapasok sa palikuran ng mga babae. Anong gusto ninyo? Ang mundo ang mag-adjust sa inyo at suportahan itong kabalbalan at kamalasan na ginagawa ninyo. Ay hindi na ho yata maganda yung ganyang pag-uugali. Magtigil-tigil na ho kayo sa inyong mga kahibangan. At ano pa po bang kailangan naming gawin para kayo ay magtigil sa mga nakakadiri ninyong pinaggagawa sa inyong mga pamumuhay, sa mga kahalayan na gusto ninyong mangyari? Anong gusto ninyo? Buong Pilipinas maging bakla? Buong Pilipinas maging bading? Ang mga kalalakihan, ganun na lang. Aba, yung ginagawa ninyo ay isang parte ng pagre-rebelde sa bansang Pilipinas, sa ating bansang sinilangan. Hindi nyo na nirespeto ang pagkatao ng mga Pilipinong barakong katulad namin at mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga buhay. Isa kayo sa gumugulo sa isipan ng kabataang Pilipino at isa kayo sa mga malaking problema na kailangan solusyonan. Ang solusyonan lang naman dyan, ang solusyon, hindi naman namin kayo gustong mawala o mapuksa. Kung ganyan kayo, tanggap naman na namin yan, pinagpapasensya na namin yan. Pero ang gusto lang namin, kayo ang rumispeto sa katotohanan. At alam ninyo ay, ang ginagawa ninyo ay purong pagkalito lamang. Magsama-sama kayo sa Thailand. Wala namang problema. Di ba? Pwede naman siguro maimungkahe sa ating gobyerno na lahat ng mga pilingerong lalaki na nagiging bakla at bading, pwede naman natin i-exchange ng citizenship sa Thailand. Pwede natin silang ibenta. At nang mapakinabangan naman dahil dumadami na sila, nagiging laganap na sakit na ito ng ating bayang Pilipinas. Pasintabi na ho ulit, ito po ay aking saloobin ng katotohanan at nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung inyo pong mamasamain itong mga aking nalathalang salita ngayong oras na ito,
Ako na po ay humihingi ng tawad. Pero apektado din po kami ng mga Pilipinong lalaki sa mga pinaggagawa nito na kapwa naming lalaki na mas pinili manloko ng mga tao ang manlinlang. At basta, manlinlang talaga. Napaka nakakainis na pag-uugali yan. So sana magbago kayo. Di pa naman ang hulihan lahat. Sabi nga nila, repent. Kung talaga malambot ang inyong mga pagkatao, wala namang problema dyan. Basta wag lang kayong masyadong bulgar o pangalandakan ninyo na dapat kayo pa ang santuhin. Ayan. Ayusin nyo lang yung mga kilos ninyo. Nakaka-apekto kayo. Lalong-lalo na sa mga OFW yung katulad ko. Nakakasakit kayo ng damdamin. Sa totoo lang. Salamat nga pala sa Diyos, no? Kahit na medyo manghang yung... Hindi naman manghang, sinabi ko, pagsasabi lang ng katotohanan. Kaya at least nasabi ko katotohanan. Anyway, shoutout dun sa taong nagbigay sa akin sa customer ko na isang Arabo, no? Si Muhammad Alameri. Salamat, boss. Mahal din to, 79 dirhams to. Original earpads yan, no? Hindi pa bukas yan mga tol. Diba? Thank you. Headset na ako.